Hello, magandang hapon po. Our topic for today, ladies and gentlemen, is the libel case filed by Congressman Leandro Legarda Leveste against presidential spokesperson Claire Castro. Ang libel po na isasampa niya actually ay kakaiba ito dahil ang sasampa niyang kaso ay mga ang libel na civil case kung tawagin. So kung civil case, yan po ay patungkol sa hingi lamang siya ng bayad. Babayaran siya dahil siniraan daw ang puri niya. Ba ito? Ayaw lumabas yung ano ko. So anyway, ang number one ng mga reklamo ni Libiste ay number one. Ganito. Bakit daw sasabihin sa vlog ni Claire Castro na siya ay binenta niya ang kanyang kumpanya na may prangkesa, which is not true. So, ibig sabihin, bakit siya nagsampa? Mamaya natin pag-usapan bakit, anong rason. Next is yung Cabral Files. Kung ano-ano daw kwento ni Claire Castro tungkol kay Levestes tungkol sa Cabral Files. Kumbaga, suma total, ang feeling ni Congressman Leandro Leveste ay nasira yung kanyang reputasyon sa mata ng mga investors niya sa kanyang kumpanya na nag-invest para sa solar power. Kumbaga, nagdedelikado na yung mga kausap niyang investors ay baka hindi na po tutuloy na magnegosyo sa kanya sapagkat po ay nasiraan na siya, nasira ng kanyang puri at lumalabas na kung titingnan mo sa biglang tingin mo, parang mali ang mga diskarte ni Legarda Leveste sa kanyang negosyo na solar power. At kung mali, yun pala, 300 million pesos ang ininvest niya. Yung mga kasama niya na tumulong, nagbigay ng pondo para palaguin ng kumpanya ay mukhang aatras na yung iba at hindi magbibigay ng dire-diretsong pondo nang dahil sa mga maling paratang ni Claire Castro. So, ibig sabihin, klaruhin natin, ano bang paratang ni Claire Castro? Ayon sa kanya, pinaratangan siya na binenta niya yung kumpanya na binigyan ng prangkesa. So, pangalawa, nagkaroon pa ito ng pagpalabas ng utos itong Department of Energy sa katauhan ni Sharon Green na pinapatawan nila ng penalty si Leveste ng 24 billion pesos. Tapos, ito pa, si Remulla ay nagagalit din, nagsalita din sa media na binebenta daw ni Leveste ang kumpanya, nilalako niya na binigyan ng prangkisa. So, ibig sabihin, sa argumento ni Remulla ay nilalako ni Leveste ang prangkisa. Okay, dito na tayo ngayon. Tama ba yun? Una, mali po yung sasabihin na binenta ni Leveste. Hindi po totoo. Hindi, ayoko sabihin na mali. Kundi hindi po totoo na binenta ni Leveste ang kumpanya na binigyan ng prangkesa. Ang kumpanya po na binigyan ng prangkesa ay ang pangalan niya Solar para sa Bayan Corporation.
Tapos, lumalabas sa mata ko, sa aking pagsusuri, na yung solar para sa bayan, isa sa may-ari niyan ay ang kumpanya rin na hiwalay ng pangalan ay Solar Power New Energy Corporation. So, ang binenta ngayon, itong klaro, ang binenta naman ni Libeste ay yung shares niya sa kumpanya na Solar Power New Energy Corporation or Solar Philippines New Energy Corporation. So, ibig sabihin, hindi po nagbago ang may-ari ng solar para sa bayan. Ang may-ari ay ang Solar Philippines New Energy Corporation pa rin. Kaya nga lang, dahil binenta niya si Meralco, majority na pag-ari ng Meralco ay ang Solar Solar Philippines New Energy Corporation. So ang pag-ari po ng Meralco ay Spinec, hindi po yung Solar para sa Bayan Corporation. So there goes the mistake, the wrong facts as stated by Remulla. Hindi lang in fairness to Attorney Claire Castro, hindi lang siya nagbanggit na mali, na hindi totoo. Ang isa rin nabanggit na hindi totoo ay si Boying Remulla. At ang isa pa, na dapat kasuhan niya siya, kung kinasuhan niya si Claire Castro, dapat kasuhan niya rin si Remulla. Hindi pwede na si Claire lang. Although, sa biglang tingin ko, mali si Claire sa kanyang ginawa dahil po hindi totoo ang kanyang kwento. Next, mali rin si Remulla dahil hindi rin totoo ang kanyang kwento nang sinabi niya na binibenta ni Libeste, na Batang Libeste, ang prangkisa. Next, may isa pang mali ako na diskobrehan. Mali rin ang Department of Energy na secretary na si Sharon Garin sa pagmumulta ng 24 billion sa kay Libeste na kumpanya. Tatlong mali. Pero titignan na muna natin, ang tanong ko lang dito sa topic nito, bakit si Claire Castro lang ang kasuhan? Dapat kasuhan din ang iba. Kasi hindi naman naiba ang sitwasyon ni Claire Castro kaysa sitwasyon ni Boying Remulla na nagbabanggit ng hindi rin totoo. At may isa pang hindi totoo na binanggit, ito sa katauhan ng pangatlong tao rin, si Sharon Garin. Hindi totoo sapagkat ang kanyang pagmumulta ng ahensya ng Department of Energy, minultahan ng 24 billion, ay mali rin pala ang basihan. Hindi rin totoo ang basihan. Bakit? Ang binasihan naman ni Sharon Garin ay hindi raw nagawa ng kumpanyang Spinec ang kanilang mga kontrata sa pagpatayo ng planta para sa nagkaiba-ibang bayan. Kasi ang pagkakaintindi ko sa prangkisa ng solar para sa bayan ay kada bayan mayroong solar power. At iyon ang magbibigay. Pero limitado lamang si Libeste, ang kanyang solar para sa bayan corporation ay limitado lamang na magserbisyo doon sa mga lugar na wala pang Meralco o wala pang cooperative, electric cooperative. Doon lang siya limitado. So ang tanong, nagkamali ba siya rito? Ito pong paliwanag ni Libeste, which is naniniwala naman ako. Number 1, hindi niya binenta ang solar para sa bayan corporation. At hindi niya rin binenta yung prangkesa na binigay sa kumpanya na ang pangalan ay Solar para sa Bayan na magpapatayo ng solar power plant sa mga bayan na hindi pa nabibigyan ng kuryente ng ating electric cooperative o ng Meralco o ng iba pang kumpanya ng electric. So ibig sabihin, walang conflict of interest kung pag-usapan natin yung ibang negosyante. Next, hindi rin totoo na ibinenta niya ang solar para sa bayan. Kumbaga, iba yung hiwalayin natin ang solar para sa bayan, hiwalayin din natin ang prangkesa para sa solar para sa bayan. So, ibig sabihin, hindi niya po binenta ang
solar para sa bayan. Next, sino ba ang may-ari ng solar para sa bayan? Majority po dyan na may-ari ay ang SPNEC o di kayang Solar Philippines New Energy Corporation. So ngayon, ito inamin naman ni Libesti, ito ang totoong nangyari. 87% ang maximum na ibebenta niya, na share niya sa Solar Philippines New Energy Corporation, ibebenta niya sa, at iba nun nabenta na, majority, nabenta na sa Meralco Power Generator. Kaya pangalan ng kumpanyang Imgen ang may-ari ng SPNEC, majority. At obligado naman si Ligarda Libesti na ibenta. Bakit? Naging congressman ka, kailangan wala ka ng negosyo. Kaya dapat niyang bitawan. Therefore, may batas na nagsasabi, bawal na ikaw ay magkaroon ng negosyo kung ikaw ay congressman. At may batas din na isa nagsasabi, Republic Act 11357, na nagbigay ng prangkisa sa kumpanya na ang pangalan ay Solar para sa Bayan Corporation. Nagsasabi doon na hindi mo pwede ilipat ang pag-aari ng solar para sa bayan o di ka hindi mo pwedeng ibenta sa iba ang solar para sa bayan, ang prangkisa sa solar para sa bayan. At kung ililipat man ang solar para sa bayan sa ibang tao, ay kailangan humingi ka ng permiso sa Kongreso, sa Senado at saka sa House of Representatives. Yan sinabi. Pero ngayon, dahil ganon pa rin ang may-ari ng solar para sa bayan, SPNEC pa rin, wala siyang obligasyon na magsasabi sa House of Representatives at saka sa Senate na nilipat niya ang pag-aari sa solar para sa bayan. Wala. Bagkus, SPNEC pa rin ang majority na may-ari ng solar para sa bayan corporation. So mali na, hindi naman totoo ngayon ang akusasyon ni Claire Castro at ni Boying Rimulya. So diyan ay pinupuna ko si Libesti. Bakit si Claire Castro lang? Dapat pati si Boying Rimulya, kasuhan mo rin. Mali ang mga facts ni Hindi pala totoo ang facts ni Boying eh. Itong si Nihaw, bubo talaga to. Bawal ka magnegosyo kung ikaw congressman. Bubo ka. Huwag ka na magkwento dyan. Ilabas mo pang totoo mong pangalan para mapahiya pamilya mo. Huwag ka nga mag-comment dyan kung hindi mo alam ang nangyari sa'yo. Troll ka dito. Dapat maayos naman pag sinasabi mo. Magkano ba sa'yo? Binabayad sa'yo galing sa pundo ng bayan? Ayusin mo naman. Pera ng Pilipinas yung pinababayad sa'yo. Ayun, diretso tayo. So ngayon, klarong-klaro na mali, hindi totoo ang mga ginabanggit ni Claire at saka ni Boying Rimulya. Ikalawang hindi klaro na hindi totoo, itong binabanggit naman ni Sharon Garin bilang Department of Energy na secretary. Namumultahan niya ng 24 billion si Libesti sa mga kumpanya niya. So ngayon, bakit mo mumultahan? Mali po yata yan, secretary. Bakit? Unang-una, walang batas na nagsasabi kung magkano multa. At kung ano ang mumultahan. Pangalawa, ang obligasyon ni Libesti na magpapaliwanag nandoon sa Senado at saka House of Representatives, hindi sa iyo. Pangatlo, on record, hindi nagbigay ng Certificate of Public Convenience ang Department of Energy. Ano ba yung Certificate of Public Convenience? Yan ang intindihan niya ng mga abogado. Pero yung mga sinihaw-nihaw, hindi niya intindihan yun. Ha? Ikaw nihaw-nihaw, style ka, kwento ka ng kwento dyan. Ito pa si Jinggoy Sinina, kalbubo. Hindi mo rin intindihan mga sinasabi ko. So,
Ngayon, ano ba yung Certificate of Public Convenience? Ito po yan. Nagpalabas, kagaya ng sa mga jeepney, nagpalabas ng batas ang Kongreso. Ibig sabihin Kongreso, House of Representatives at saka Senado na pinirmahan din ng presidente yan. Nabigyan ng prangkesa ang mga jeep na nakaruta at nakakwalify para magbibiyahe sa ating mga kalsada para sa mga pampublikong mga pasahero. So ngayon, hindi sila makabiyahe ang mga jeep, apply muna sila at bibigyan sila ng tinatawag na Certificate of Public Convenience. At kung makatanggap na sila, saka pa lang sila pwede magbiyahe. Ganon din ang SP NEC, ang solar para sa bayan, hindi sa pwede makapagpatakbo ng negosyo na solar power kung wala pa yung Certificate of Public Convenience. Kaya mali ka, Sharon Garin. Lumalabas ka lang kay gusto nilang yariin yung bata dahil nagsalita ang bata laban sa inyong presidente kay BBM. Dahil nagpalabas ng Cabral Files ang bata na kung saan sa Cabral Files sa makikita mo 8 billion ang nakapangalan sa ni-request ni Bongbong Marcos na pinangalanan lamang niya na parang patago na OP, ES at SAP. Unang-una, walang kapangyarihan si SAP. Si SAP, si Anton Lagdamio. Walang kapangyarihan si Bersamin na humingi ng magpapasok ng proyekto. Ikaw lamang ang may kapangyarihan, Bongbong. Kaya hindi mo kami pwedeng burahin. Hindi mo kami pwedeng bulagin. So, iyan ang isa sa kinakagalit nila ni Boying Rimulya at saka ni Claire Castro na bubuliglig si BBM sa mga Cabral Files na nilabas. Akalain mo sa Cabral Files, lumabas ang dami-daming binigay kay na pinasok na allocables binigay kay Sandro Marcos. 15 billion. Si Romualdez, 14 billion. Tapos may mga project pa na pinasok. Grabe. 50.9 billion. Yan po mga lumabas na mga detalye mula sa Cabral Files. Kaya galit na galit kayo. Nayayari nyo, noon pang issue ito, hanggang pa yan, matagal ng issue itong issue ng Libesti sa kanyang solar power na kumpanya. Ngayon lang lumabas. Ano kayo? Bistado po kayo. Kaya sinasabi ko lang ito para malaman ninyo. Tapos ito sinihaw-nihaw, si Pulong 51 billion, tapos na po yun, napagawa na po yun, nihaw-nihaw. Ano ka, bubo mo talaga. Naipakita na nga ni Pulong ang mga project, napakaganda. Hindi yan ghost project kagaya kay Bongbong Marcos mo. Hindi kagaya na ghost project kagaya kay Sandro Marcos mo. Ay, magkwento kayo, wala kayong ebidensya sa pinagkikwento mo, nihaw-nihaw. Kung sino ka man, dapat sa iyo katayin. So anyway, in-address ko lang yon kasi baka may maniniwala sa kanyang kinikwento. Huwag ka maniwala dyan. So anyway, very short lang. The short of it is, mali si Libesti sa pagsampa ng kaso kay Claire Castro. Kasi bakit si Claire Castro lang? Dapat si Rimulya din. Pero anyway, kung magtutuloy ito, ang tanong na lang natin, tama ba, okay lang ba na magpapile siya ng libel na civil case, damages? Kung ako, mapagpatawad ko naman yan kasi ako talaga po, ang advocacy ko ay dapat tanggalin na sa libro ng batas natin yung tinatawag na na libel. So, dapat tanggalin na. So, pero bakit dapat tanggalin? Kasi naniniwala po ako ng lahat, kahit sinihaw-haw, may karapatan magbigay ng opinion. So, ang karapatan na magbibigay ng opinion ay lahat ng tao. You are entitled to your own opinion. Yan ang gusto ko mangyari. Para bakit? Para matigil na pong pangangawat. Kasi kung alam naman ng kawatan, ang lahat ng Pilipino ay nagsasalita, ay matitigil na yan. At dapat tanggalin itong libel law kasi ginagamit lang ito ng mga kawatan ng mga politiko. Pansampa ng kaso. Hindi ko naman sinasabi na kawatan si Leandro
Ligardo Libeste. Pero kung ako sa kanya, I am asking you, withdraw the case please. Hindi kasi Enrique Rason. Akalain mo si Enrique Rason, sampahan ng kaso si Kiko Barsaga ng 100 million. Maliban sa kulong, 100 million. Ang kay Libeste naman, sinisingil niya 110 million si Claire Castro. Okay naman, naintindihan kong damdamin mo. Ang pinaka-problema talaga ni Libeste, umaatras na yung kanyang mga kasama sa kanilang negosyo. Yung mga kasosyo niya ay bukang umatras. Kasi kung umatras, yung 300 billion niya ay hindi sapat para patakbuhin ang kumpanya niya. Pero nevertheless, binili na rin siya ng Meralco. Ang Meralco na rin ang gagastos para ipagpatuloy ang negosyo. Nakikita ko rin na ganun. Kaya, imbis ang akin lang masasabi dito, imbis na makatulong para sa bayan, ay lumalabas na hindi nakatulong sa bayan si Castro at saka si Miremulla at saka si Garin. Bakit? Makatulong kayo sa bayan kung matutuloy ang kuryente na murang-mura. At dahil hindi matutuloy ang kuryenteng murang-mura, kayo ang dapat sisihin. Yan lang po ang aking masasabi sa ngayon. Hindi ko nabasahin ito. Ito, binabanatan ko na lazy roundhead. Oh. Ang taong ito mongoloid. Ikaw, ano ka? Okay, si Roberto Bolivar, bayag mo, bayaran ka. Ano naman ito? Puro, ba't inatado ako dito ng mga troll Bombi, pero iba naman siguro ang opinion sa fake news. Ang sinasabi ko lang fake news yon. Ang opinion din i-consider ko rin ang opinion din ni Castro yon. Pero it doesn't mean to say na parusahan siya sa opinion niya dahil ang basihan niya ay fake news. Okay lang yun. Kaya ito naman ang masasabi ko na lecture kay Batang Libeste. You must withdraw that complaint for damages for alleged fake news. Dapat siguro ganun lang. Huwag libel. Fake news. Ano naman to? Attorney Topacio. Ikaw ang abogado niya, dapat in-advisean mo yan. In the long run, that is detrimental to the reputation of Ligardo Libeste na magpapile ka ng libel case. Kita mo si Senator Lacson, hindi nagpapile ng libel case yan. Kahit anong bira mo sa kanya. Si Tito Soto, hindi na nagpapile ng libel case. Lahat ng mga senador dyan, wala pa akong narinig nagpapile ng libel case. Ang isa lamang na nagpapile ng libel case na kilala ko ay si Miriam Santiago. Pero, winidraw niya na rin ang kaso laban kay Mardy Infante Indelible. Mardy Indelible Infante, nakasama ko si Journal, na lagi akong binabas dito sa aking live. So, iyan na po masabi ko. No? Sapat na po yung press con mo kanina, Mr. Libeste. Sapat na po yun at na-counter mo na ang mga sinabi na hindi totoo, mga fake news na sinabi ni Claire Castro at saka ni Boying Rimulya. At pati yung sinabi ni Sharon Garin. Na-counter mo na, kaya don't you worry. Ulitin mo lang, magsalita ka lang ulit. Withdrawin mo na yung kaso. I beg your pardon. Withdrawin mo na yung kaso. Tutulungan kita, susuportahan kita basta huwag ka magsampa ng libel case. Huwag mong kopyahin yung mga sinasabi ni Atty. Topacio. Ilang beses kami naglaban-laban sa kaso niyan. Yung huling kaso, siya ay abogado ni, napahala nitong, yung commentator sa entertainment. Siya ang abogado. Ako naman abogado ng kumakaso. Nagkita kami sa isang lugar. O winidraw namin ang aming mga kaso. At least hindi natuloy. Kinumbinsi ko rin yung aking kliyente na huwag na kumaso. Ganun lang kasimple. Kasi unang-una, kahit man hindi totoong facts ang pinagbasihan ng opinion lang yan. Hindi naman nakakamatay yan. The best defense against fake news is for you to come out. Total libre naman ang YouTube, libre naman ang Facebook, libre naman ang Instagram, libre naman ang TikTok, libre naman ang Twitter,
magsalita kayo, kontrahin lamang ninyo. Ipakita yung inyong ebidensya. Well, in this case, nakita naman ng ebidensya mismo sa batas na pinasa na Republic Act 11357 na nakalagay ang prangkisa ay binigay sa Solar para sa Bayan Corporation. At ang binenta naman ay ang Spirit, hiwalay yun. Ibang kumpanya yun. Solar Philippines New Energy Corporation. Tapos napansin ko naman, si Remulla, nagbago siya ng salita. Dati galit na galit siya. Bakit mo nilalako yung prangkisa? Ayun, nabaliktad ang sabi niya. Nang nalaman niya, iba pala yung binenta. Kaya ang rason na lang, papalusot na lang kayo ni Remulla ay what you cannot do indirectly, directly can never be done indirectly. Ganun na lang palusot niya. Tapos si Atty. Bueno naman, Atty. Bueno, be a good lawyer, not a chismoso lawyer. Para lang kayo na attorney insurrecto eh. Panag-chismis lang kinikwento ninyo eh. Oh, nagkipag-chismisan pa siya kay Trillanes, puro naman mga walang kwenta pinagbabanggit ni Trillanes. Akalain mo, gusto niyang magsama si Bongbong Marcos sa si Leni, ang nangyari yan, sinisira mo reputasyon ni Leni, isasama mo sa magnanakaw. Anong klaseng kwentang tao to si Trillanes? Tapos magkwento pa, nagbabayad daw si Duterte ng 150 million pesos kada buwan kay Atty. Kaufman. Wala pong maniwala na abogado dyan, Trillanes. Wala pong abogado ganun. Ikaw nga, hindi mo nabayaran si Atty. Jude Sabio eh. Namatay na lang yung mama, nagreklamo, nagsalita siya sa media na hinire mo siya na abogado para kay Mato-Mato, pero hindi mo siya binayaran. Oh. Tapos si Leni Robredo ay hindi na nang nagpiti na gano'n. Gusto ko sana magsampa si Leni Robredo ng protest para ipa-recount yung 2022 election. Pero hindi niya tinuloy sapagkat ikaw ang nagbuyo. Trillanes, gago ka talaga. Dapat na sana malaman natin kung panalo si Leni ngayon o hindi. Wala ka talagang kwentang tao ka. Puro kasinungalingan mga kwenta. Tapos isa pang kasinungalingan mo, nag-insist ka na may 51 billion kay Pulong. All right. Inamin naman ni Pulong, bakit papaulit-ulitin? Napakagandang pagbanggain ng ulo niyo dalawa ni Terry Ridon. Ano kayo mga sirang plaka? Paulit-ulit. At nilabas na sa na i-vlog ko na rin ang lahat ng proyekto ni Pulong ay hindi sira. Napakaganda tingnan. Di kagaya sa inyo dito sa Luzon. Mga proyekto niya, mga ghost projects. O, di ba? Mamaya, magbablog ako ngayon yung tungkol sa mali-mali na mga state witness na to ng DOJ. Dikta ito ni Remulla. Kasi tauhan niya yan si Frederick Vida. O, hanggang dyan na muna tayo. Wala akong gana magbasa nito mga ito. Puro mga kontra eh. Okay, out of the topic naman Newlands World. Dapat ibang vlog ko yan itatalakay, no? Yung paglabas ng statement ng ICC. Abangan nyo, susunod kong topic ngayon yan. Dapat mga kasuhan din si Chiquito Boying Remulla. Dapat nga kasuhan yan ng aking punto. Dapat, huwag na siya kumaso. Total, napaikat na paalam naman ni Rene, nilibesti sa lahat ng tao na hindi totoo yung kwento ni Atty. Castro. Baxmo TV, attorney, nakalabas na po bagad si Arnie Tevez. Hindi pa siya nakalabas, marami pa siyang kaso. Isang kaso lang ngayon, 3 yung NBI agent na pinatay. Inabsulto siya dahil kulang ebidensya ng mga prosecutor. Yan. Yan ang napala ninyo, Boying Remulla. Masyado kayo nagmamadali sa kaso nyo. Kulang-kulang pala ebidensya ninyo kay Tevez. Ngayon tatalakay ko yung mamay kay Tevez. Bobby Cortez, carry on Dr. Toto kasing stand to defend the right of the Filipino people. Nihaw-nihaw, mga kliyente ni Chupasyo, hindi kita, you do not deserve to be read. Hanggang dyan lang. Wala rin to si Lazy Roundhead. Ronaldo Bautista, hayaan na lang makasuhan sila at nang matuto tayo ng galawan ng batas ng enerhiya. Kung ako naman, huwag na lang kasuhan para wala nang kaso-kaso. Kasi unang-una, pag kumaso, parang sinunod na rin nila, parang
parang kinonsinti ko na rin kasi ako po advocacy ako. Dapat walang kasuhan kapag ang nanggaling sa problema ay yung pagsasalita. Dapat lahat ng tao makapagsalita kahit fake news man ang pasihan niya, hayaan mo siya magsalita. Jerlinico Ale, mabuhay ka Sir Toto. Ay, hindi ko nabasahin yung sinihaw-nihaw. Puro walang kwenta. Roberto Bolivar, bayag mo, bayaran ka. Ay, wala rin to. Paano mo ako nasabi na bayaran? Asan ang ebidensya mo, Roberto Bolivar? Pasalamat ka, hindi ako nagkakaso. Pero ang pinihiling ko lang sa'yo, maging patas ka sa mga salita mo. Ha? Okay? Kasi wala po kayong ebidensya at hindi po ako tumanggap ng kahit piso mula kay Bongbong Marcos, mula kay Leni Robredo, at lalo na mula kay Duterte. Wala po akong tinanggap kahit piso. Bombe, pero iba naman siguro ang opinion sa fake news, Doc. Hindi, kahit fake news, kontrahin lang natin. Pag fake news, kagaya ito, kontrahin mo lang. Sinabi na ni Libesti at saka alam naman ng bayan eh. Ako mismo nasasabi na mali eh. Ibig sabihin marami naman depensa sa kanya kahit pakiusapan ko siya na huwag na siya magsampa. I-withdraw niya na yung kaso niya. Jerin siya, daming troll sa to, dami nga eh. Mga troll din ito. Mga troll, wala akong mabasa rin si Araw Sasa lang eh. Bernard Magtibay, wala na. Sana pagbisigan po si Senator Rapi Tulfo, yan sa Senado yung magawa na niya ng ang problema kay Rapi Tulfo, wala akong tiwala. Hindi na nga siya bumabanat sa flood control kasi nabanatan na sa flood control yung kanyang kaibigan na si Eric Yap tsaka Edvic Yap, sila ni Erwin Tulfo. So, Ara Sausa, good afternoon, Tony Toto, protect and guide you always. Tapos naniningil na pala sa akin ng Converge. Bombi, may laban ba yung case niya kay Auntie Claire? May laban, kung may laban. Si Sarah Bangkog, good afternoon, engineer. Sino pang iba? Basahin ko, hindi ko nabasahin to mga troll. Margie Laduran, good day po from Damam, Saudi Arabia. Kakto, niyaw-niyaw, lumayas ka daw, sabi ni Kakto. Jerry Forbest, pwede ba tumigil na yung pagmamagal? Sino naman sa Ben Kabatas? Argo, correct po, host. Okay. Niyaw-niyaw, hindi ko nabasahin yan. Si Argo na lang, pahiya ka naman, troll, sa'yo. Pastor Rodi Rabi, Pablo Hernandez, Pabs, kumusta na, Pabs? Kumusta ka? Saan ka? Mag-live ka tayo minsan. I-message kita sa Messenger. Mag-live tayo, magtanungan tayo, kwentuhan. Belen SJ, mga matindi kasi ang hawak niyang files kaya pinagtutulungan ni si Libeste, tinatakot para di may labas. Tama, ganun nga na pagkabasa ko. Si Beth Zapanta, oy Beth Zapata, magandang hapon. Rodi Rabi, Argo, tapos sino pang iba? Edgar de la Fuente, mukhang nadagdagan na naman DDS vlogger. Ay talagang mas kakampihan ko pang DDS kaysa yung mga BBM vlogger mo na puro naman mga kwentong walang basihan. Wag lang na mga vlogger ka ng kagaya kay Enzo tsaka kay Bad o na puro naman BBM binablog. Ay wag na. Pangunahan mo na toto ang pagkaso kay Remulla. Wag na, hindi natin kaso si Remulla. Hayaan mo na siya sa kanyang fake news. Pero ibang kaso ko sa kanya, iba. Hindi yung fake news. Last year roundhead, hindi ko nabasahin si last year roundhead. Bernie Pinto, yan. Sino pa ba iba? Si Jojo Jariol, attorney, very clear, hindi sila friend niya, 110 lang si Clear. Anyari TV, gandang hapon, Backspot TV. Okay. Hurlinica, Dr. Toto for President after Lenny. Jojo Viajero TV, dapat ka kasuhan din ng Chiquito Boying Rimulya. Okay, sino pa? Gina Marquez, good afternoon po. Silent viewer po from Dubai. Salamat po. Si Janji Banyes, galing mo. Attorney Toto, mabuhay ka. Gina Marquez. Okay. Sino pa? Jojo Viajero. Natapala na yan si Rapi Tuplok. So, Sopra Kalipusan. Sir, good PM. Basta kabutihan. Sikat po kayo. Cesar, salamat po. Cesar Redillas,
Maayong hapon, Sir Toto. Arnel Dador. Ay, Arnel, kumusta ka na? Kumusta na, Tony Toto? Mag-live-live nga tayo, magkwentuhan. Angie Banyes, ikuan kita, message kita. Tony Toto, marami akong natutuhan sa iyo. Maraming salamat. Maraming salamat po, mga kaibigan. Hanggang dyan lang muna. Pakishare, pakilike. Pakilike na lang po. Yan ang mapapasaya sa akin dito sa aking vlogging.